Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2541 hanggang Kabanata 2550. Kabanata 2541. Natigilan si Hansen habang pinapanood sina Elysian Moon at Gu Qingcheng na nagsasanib ang mga katawan. Halos kapareho ito ng pagsasanib ni Hansen kay Little Angel. Pero kapag nagsasanib si Hansen kay Little Angel, si Hansen ang pangunahing tagapamahala ng katawan. Si Little Angel ay pangalawa lamang. Kay Elysian Moon at Gu Qingcheng, pantay sila. Pinupuno nila ang isa't isa. Noon, tuwing tinitingnan ni Hansen sina Gu Qingcheng at Elysian Moon, lagi niyang naiisip kung gaano sila kaganda, tipong kahit sinong lalaki ay mahuhulog ang loob. Minsan nahuli rin niya ang sariling napapatitig sa kanila. Lahat naman kasi ay humahanga sa magagandang babae. Ngunit nang ganap ng nagsanib sina Gu Qingcheng at Elysian Moon, hindi na parang tao ang kanyang nakikita. Ang kagandahan ng kanilang pinagsamang anyo ay tila hindi na makamundo. Isang sword fairy ang nasa harapan niya, napakaganda, parang hindi na siya bagay sa mundong ito. Ang maitim na buhok ay dumadaloy pababa na parang talon. Ang mga mata niya ay parang balong napakalalim. Isang sulyap lang, tila kaya niyang silipin ang kaibuturan ng puso ng isang tao, nakakatakot. Walang kahit anong kapintasan sa kanyang mukha. Bawat bahagi nito ay kahanga-hanga. Kung may makakakita sa kanya, agad silang makakaramdam ng hiya sa kanilang sarili. Maiisip nilang hindi sila karapat-dapat. Maganda na si Gu Qingcheng dati, pero hindi niya ginagamit ang kanyang ganda para apakan ng iba. Pero ang babaeng ito ngayon ay iba. Ang kanyang divine beauty ay likas na nakakabigla at nakakabigat. Siyempre, hindi lang ganda ang nakakatakot sa kanya, kundi ang kanyang kakilakilabot na sword mind. Iniisip ni Hansen na mahusay na siya sa espada. Ang kanyang sword mind ay kayang makipagsabayan sa isang deified na nilalang. Pero sa babaeng ito, parang alitap-tap ang kanyang sword mind sa tabi ng isang maliwanag na buwan. Isa siyang perpektong sword fairy, naisip ni Hansen, kahit pa isang puting payong na papel lang ang hawak nito at hindi espada. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin ngayon? Biglang tanong ng pinagsamang Elysian Moon at Gu Qingcheng kay Hansen. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Hansen, na may halong pag-uusisa. Patayin ka, sagot ng babae habang nakatitig kay Hansen. Tigilan mo nga yung pagbibiro, sagot ni Hansen. Kahit pa sigurado siyang nagbibiro lang ito, hindi pa rin niya mabasa ang emosyon ng babae. Gayunpaman, may halong pagmamataas ang tingin nito, isang uri ng pride na hindi pa niya nakita noon. Parang diyosa ito sa mataas na lugar na tumitingin ng mababa sa mga nilalang sa ibaba. Umiling ang babae at seryosong sinabi, hindi ako nagbibiro. Talagang gusto kitang patayin. Hindi lang ikaw. Gusto kong patayin ang lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Lahat kayo'y pangit sa aking paningin. Lahat kayo ay hindi perpekto. Hindi ko kayang tanggapin ang mga imperpeksyong nakikita ko. Matagal ko nang tinitiis ito, pinipigilan ang sarili kong pumatay. Napatingin si Hansen sa kanya na may gulat. Napagtanto niyang hindi ito nagbibiro. Nasa peligro siya ngayon. Pang! Biglang nahati ang katawan ng babae. Naghiwalay muli sina Elysian Moon at Gu Qingcheng. Mapatla at mukhang masama ang kanilang lagay. Ngayon alam mo na kung bakit kailangang isa sa amin ang mamatay at hindi dapat magsanib ang aming mga personalidad. Kapag nagsanib kami, nagiging ganito ang resulta. Lumilitaw ang isang personalidad na hindi na maaabot at ubod ng kalupitan. Nahuhumaling ito sa pagiging perpekto at wawasakin ang lahat ng itinuturing na hindi perpekto. Magaling kaming magsanib, pero may madidilim na kaisipan sa loob ng aming mga jin na lumilitaw. Sa ngayon, kaya pa naming pigilan ang pagnanasang pumatay, pero hindi namin alam kung hanggang kailan, paliwanag ni Gu Qingcheng. Ibig sabihin, kung isa lang sa inyo ang mabubuhay, mawawala ang problemang ito. Tanong ni Hansen na may kunot noong pag-iisip. Tumango sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Ayaw nilang maging mga mamamatay taong perfeksyonista. Kahit pa mabuhay sila, hindi iyon ang klaseng buhay na gusto nila. Magiging mga demonyo sila na ang layunin ay wasakin ang halos lahat. Isang buhay na puro digmaan. Anong klaseng sword fairy yan? Isa lang pala siyang masamang mandirigmang babae. Mapait na ngumiti si Hansen.
Habang tinitingnan sina Elysian Moon at Gu Qingcheng, alam ni Hansen na malaking problema ito. Kapag nagsanib sila, hindi lang puso nilang puno ng galit ang delikado, pati ang kanilang kakayahan ay nakakakilabot. Kahit nagsanib sila, nasa king class pa rin sila. Pero sa lakas ng kanilang willpower, malinaw na balang araw ay magiging deified din sila. Mas magiging nakakatakot pa. Parehong sobrang talentado sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. At mas nakakakilabot pa, pareho silang may super god body. Kapag pinagsama ito, mas lalong magiging perpekto. Hindi alam ni Hansen kung paano magsasama ang dalawang super god bodies, pero posible ang kahit ano. Ano man ang eksaktong proseso ng kanilang pagsasanib, siguradong mas magiging makapangyarihan sila kaysa sa kahit sinong tao o espiritu. Isang katotohanang hindi maikikaila. Kapag nagsanib kayo, mananatili ba ang inyong mga super god body? Tanong ni Hansen. Tumanggaw sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Hindi sila nagsalita, pero alam ni Hansen kung gaano kabigat ang kahulugan ng pagtango nilang iyon. Tumingin si Elysian Moon kay Hansen at nagsabing, siguro naman naiintindihan mo na kung gaano kabigat ang sitwasyon. Kung hindi kami magsasanib, mamamatay kami. Tinatayang 1 taon na lang ang itatagal namin. Pero kung magsasanib kami, maaaring mabuhay kami, pero marami ang mamamatay. Nakapatay na kami noon, pero hindi namin gusto ang ideya ng isang buhay na puro pagpatay. Ayaw namin ng buhay na ganoon. Baka hindi naman mangyari yun. Baka pag nagsanib kayo ng buo, mawala rin ang kagustuhang pumatay, sagot ni Hansen, sinusubukang aliwin sila. Imposible yan, sabay na sabi ni Elysian Moon at Gu Qingcheng. Nagtinginan sila, at pagkatapos ay nagsalita si Elysian Moon, gusto naming mabuhay, pero ayaw naming maging ganoong klase ng tao. Kaya, isa lang sa amin ang pwedeng mabuhay. Kung walang malinaw na panalo sa aming laban, ikaw ang pipili. Sa tulong mo, magkakaroon ng malinaw na desisyon kung sino sa amin ang mananatili. Ikaw ang dapat pumili kung sino ang dapat mabuhay. Nanatiling nakaupo si Hansen, hindi makakilos. Hindi niya inasahan ang sinabi ni Elysian Moon. Mas malapit siya kay Gu Qingcheng, at sa kaibuturan ng puso niya, gusto niyang si Gu Qingcheng ang mabuhay. Pero hindi naman niya kaaway si Elysian Moon. Ayaw rin niyang mamatay ito. Tumingin si Hansen kay Gu Qingcheng. Tumanggaw si Gu Qingcheng. Malungkot na sinabi ni Hansen, bakit kailangang ako ang pumili? Dahil ikaw lang ang may kakayahang pumatay sa amin, kahit pa lumaban kami. Kaya, ito ay desisyong ikaw lang ang makakagawa, sabi ni Elysian Moon ng walang emosyon. Para bang wala siyang pakialam. Parang nagbabasa lang siya ng walang kwentang balita. Sumakit ang ulo ni Hansen. Napakalakas niya, kahit dito. Sa mga santuwaryo, parang isa na siyang Diyos. Pero kahit Diyos pala, may mga problemang hindi kayang solusyonan. Mas mahirap pa to kaysa sa pagpili sa pagitan ng nanay at asawa na nahulog sa ilog. Napakahirap talaga, mura ni Hansen. Hindi lang ito tungkol sa pagpili kung sino ang ililigtas. Isa itong desisyon kung sino ang papatayin. Kabanata 2542. Ang dalawang napakagandang babae ay parang mga bulaklak na yari sa jade, at hindi kayang talikuran ni Hansen kahit isa sa kanila. Hindi naman siya kaaway nila, kaya hindi niya basta-bastang pipiliin kung sino ang dapat mamatay. Ngunit nang maisip niya ang arroganteng, perfeksyonistang, at dugong uhaw na nilalang na nabubuo kapag nagsanib sila, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi lang ibang lahi sa universo ang babagsak sa ilalim ng kanilang puot, pati ang mga tao ay darating ang oras na tatargetin nila. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Hansen, habang salit-salit na tumitingin kina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Magkamukha sila, pero magkaiba ang kanilang presensya. Si Gu Qingcheng ay misteryosa, pero hindi niya itinataboy ang ibang tao. Si Elysian Moon ay singlamig ng yelo, at kapag tiningnan mo siya, parang pinagsasarhan ka niya. Pero kayang-kaya ni Hansen na pag-ibahin sila, hindi niya kailanman ipagkakamali ang isa sa isa. Kapag nagsanib sila, nagiging ganap na iba ang kanilang presensya. Ang babaeng kanilang binubuo ay tila isang fairy, isang nilalang na walang pakialam sa mundo. Ang lamig ng kanyang aura ay nakakayanig. Sino sa amin ang pipiliin mong patayin? Tanong ni Elysian Moon nang hindi sumagot si Hansen. Hindi ko papatayin ang kahit sino. Sa totoo lang, kahit pa sabihin kong papatayin ko kayo, hindi ko yata kakayanin. Umiling si Hansen. Gusto mo bang panoorin kaming magpatayan o mamatay sa katandaan? Tanong ni Elysian Moon na parang walang emosyon. Hindi na mahalaga yon. Sa tingin ko, may paraan pa para makalabas tayo sa problemang ito. Sulit subukan, sagot ni Hansen, may pag-aalinlangan. Anong paraan?
Sabay na tanong nina Elysian Moon at Gu Qingcheng na may interes sa mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi ni Hansen, ang problema sa pagtanda ninyo ay sanhi ng depekto sa inyong mga gene. Kung maayos ang mga iyon, wala nang dahilan para maglaban kayo hanggang kamatayan. Umiling si Gu Qingcheng. Kung ganoon lang ka-simple, hindi na kami sana umabot sa ganito. Ang mga gene ko ay kasama sa Spirit Stone ni Elysian Moon. At sa genes ni Elysian Moon ay naroon din ang Sword Fairy na nilikha ko. Parte kami ng isa't isa, at dahil doon, may mga nawawalang bahagi sa amin. Hindi namin pwedeng gamitin ang genes ng ibang nilalang para ayusin ang problema sa sarili naming katawan. Alam ko, tumango si Hansen, huminga ng malalim at nagsabing, pero ang paraan ko, hindi gumagamit ng genes ng ibang nilalang. May posibilidad na maayos ang sarili ninyong genes gamit ito. Paano? Tanong ni Elysian Moon, habang nakatagilid ang ulo. Kulang kayo sa bahagi ng inyong sarili, at ang nawawala ay ang bahagi na ibinigay ninyo sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi kayo buo. Pero nasa inyong dalawa pa rin ang nawawalang bahagi ng isa't isa. Kailangan lang itong ma-activate. Susubukan kong i-activate ang gene potential ninyo para mapilitan ang mga gene na mag-ayos ng sarili. Hindi ako sigurado kung gagana, pero sulit subukan. Ang paraang iniisip ni Hansen ay gamit ang lakas ng Blood Pulse Sutra. Gagamitin niya ito para paikutin ang kanilang self-cogwheels at piliting mag-evolve ang kanilang genes. Ang kapangyarihan ng Blood Pulse Sutra ay katumbas lang ng isang tulak. Ang tagumpay ay depende pa rin sa likas na posibilidad na nasa loob ng mga genes. Kaya hindi makakapangako si Hansen. Pero may pag-asa. Dapat nilang subukan ito bago pumili ng mas madugong solusyon. Kung gagana, pareho silang mabubuhay. Talagang kaya mong ayusin ang depekto sa genes namin? Tanong ni Gu Qingcheng at Elysian Moon habang nakatitig kay Hansen. Hindi ako makakagarantiya, pero wala rin naman mawawala kung susubukan, sagot ni Hansen. Subukan mo na, agad na sagot ni Elysian Moon. Sa iyo muna natin ito susubukan. Halika rito, sabi ni Hansen habang tumitingin kay Elysian Moon. May panganib ba ito? Tanong ni Gu Qingcheng. Wala. Kung hindi man ito gumana, walang masamang epekto sa katawan ninyo, paliwanag ni Hansen. Lumapit si Elysian Moon kay Hansen. Payapa ang kanyang tinig, noong araw, hindi mo naman ako gusto, di ba? Maganda na rin sigurong ako ang mapahamak. Kapag patay na ako, malaya ka na. Kay Gu Qingcheng niya ito sinabi, hindi kay Hansen. Bahagyang gumalaw ang labi ni Gu Qingcheng, pero walang lumabas na salita. Huwag kang mag-alala, mabuti lang ang layunin nito. Kung hindi, hindi ko sana ito susubukan. Ngumiti si Hansen kay Elysian Moon. Tumigil ka na sa kadaldalan. Simulan na natin. Kahit noong espiritu pa lang ako, hindi ako takot sa kamatayan, matapang na sagot ni Elysian Moon habang tinitingnan si Hansen. Ngumiti si Hansen, itinaas ang kanang kamay, at inilapat ang mga daliri sa noo ni Elysian Moon. Sinimulan niya ang Blood Pulse Sutra. Ikinokonekte niya ang sarili niyang self-cogwheel sa self-cogwheel ni Elysian Moon at sinimulang paikutin ito. Huwag mong pigilan ang aking kapangyarihan. Subukan mong tanggapin ito at sumabay, utos niya. May blood god light sa kamay ni Hansen, at ang liwanag na iyon ay lumusot sa katawan ni Elysian Moon. Pagpasok ng dugong liwanag, na-activate ang kanyang self-gene power. Ang maruming self-cogwheel ay unti-unting umiikot. Asul ang kulay ng self-cogwheel ni Elysian Moon. May mga sinaunang simbolo itong nakaukit. Hindi alam ni Hansen kung ano ang ibig sabihin ng mga iyon, pero tiyak niyang iyon ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ni Elysian Moon. Habang bumibilis ang ikot ng self-cogwheel, nagniningning ang mga simbolo. Parang araw ang liwanag. Naglabo ang liwanag habang umiikot ang gulong. Umakyat ang mga asul na liwanag mula sa gulong, pinapaitim ang balat at mga selula ni Elysian Moon sa kakaibang kulay asul. Para siyang rebeltong kristal. Mukha siyang multo, at hindi na parang tao. Para siyang maltong babae o kristal na bruha. Ngunit unti-unting nagsimulang matuno ang anyo niya. Hindi ito pagtunaw, parang hinuhugasan ang dumi sa rebulto, patong-patong. Parang bulaklak na unti-unting nawawala ang mga tuyot nitong talulot. Tahimik na pinapanood ni Gu Qingcheng sina Elysian Moon at Hansen. Kahit madalas ay walang ekspresyon ang kanyang mukha, ngayon ay halatang kinakabahan siya. Nang magsimulang maglaho ang asul na liwanag ng kristal na Elysian Moon, naging alabok ito. Unti-unting nagbabago ang katawan niya habang nawawala ang liwanag. Nagsisimula siyang maging ibang tao. Natuwa si Hansen. Nagsisimula nang magbago ang genes ni Elysian Moon, ibig sabihin gumagana ang Blood Pulse Sutra. Kahit hindi nito tuluyang maayos ang lahat, malaking tulong pa rin ito sa katawan niya.
Pero hindi tulad ni Lando, na half-deified, hindi tinaas ng kapangyarihan ni Hansen ang antas ni Elysian Moon. Sa halip pinahusay lamang nito ang kanyang genes, mas tumindi ang kanyang talento at lakas. Buzz! Isang kakaibang tunog ang nagmula sa katawan ni Elysian Moon, parang espada na hinugot. Sumabog ang nakakakilabot na sword mine mula sa kanya, at nag-iba ang hangin sa paligid. Lalong nawala ang kakaibang asul na liwanag. Mahirap nang ilarawan si Elysian Moon ngayon. Para na siyang maltong babae mula sa impyerno. Ngunit ngayon, siya'y tila malamig na diwata sa liwanag ng buwan, malayo ang dating pero hindi na nakakatakot. Kabanata 2543. Habang nagbabago ang self-cogwheel ni Elysian Moon, lalo pang nagbago ang mga gene sa kanyang katawan. Lalong lumakas ang kanyang sword mine, unti-unting papalapit sa kapangyarihan ng nilalang na kanilang nalilikha kapag nagsasanib sila ni Gu Qingcheng. Buzz! Isang asul na payong ang lumitaw. Kusang bumukas ito sa ibabaw ng ulo ni Elysian Moon. Ang sword mind ng payong ay lumalim at lumakas. Ang sword mind ay umaagos sa buong katawan ni Elysian Moon, pinapasigla pa ang higit pang pagbabago. Namangha si Gu Qingcheng, ngunit masaya rin siya. Kahit wala siyang kapangyarihan ng Dangshan area upang makita kung ano ang eksaktong nangyayari, ramdam niyang lalo pang lumalakas ang katawan ni Elysian Moon, nagiging mas perpekto. Lalo na ang kanyang sword mind, ito ang larawan ng sword fairy na kanyang pinagsanayan, ngunit may kakaibang anyo. Ngayon, si Elysian Moon ay parang ang sword fairy na minsan niyang pinangarap. Ngunit sa halip na espada, papel na payong ang hawak niya. Ang payong ay parang espada. Ang mga tadyang ng payong ay parang magkakahiwalay na talam, at pinagsama-sama, ito'y naging isang kahangahangang umbrella sword. Habang nagbabago ang umbrella sword, nagbabago rin ang katawan ni Elysian Moon. Naging halos mahawakan ng kanyang sword mind. Lumikha ang umbrella sword ng isang sword sun na binalot si Elysian Moon sa loob nito. Nang sa wakas ay hamina ang asul na sword sun, nakita nina Hansen at Gu Qingcheng ang isang malamig na asul na diwata. Nakahinto lang siya, hawak ang kanyang asul na payong. Para bang hindi na niya kailangang kumain, at tila isa siyang diyosa mula sa Moon Palace. Nagulat si Hansen. Hindi na niya maramdaman ang sword mind ni Elysian Moon, ngunit ang kakayahan niyang itago ito ay mas nakakatakot pa. Habang tinitingnan si Elysian Moon, naramdaman ni Hansen na hindi siya mas mahina kaysa sa anyo niya kapag nagsasanib sila ni Gu Qingcheng. Bagamat isa lamang ang Super King body niya, halos kapantay ng lakas ng pinagsamang anyo ang kanyang kapangyarihan ngayon. Ngunit iba rin ang kalikasan ng kapangyarihang iyon, mas natatangi at buo. Ang Blood Pulse Sutra ay napakalakas na Geno Art. Bakit hindi ko ito magamit para sa sarili ko? Naiinis si Hansen. Ang Geno Art na ito ay nakakatulong sa mga anak niya at sa iba pang tao sa pag-evolve. Pero siya mismo, kaunti lang ang benepisyo at hindi niya ito magamit upang mapabilis ang sarili niyang pag-level up. Sa katotohanan, hindi lang talaga naiintindihan ni Hansen ang tunay na prinsipyo ng Geno Art. Sa tuwing sinasanay niya ang Blood Pulse Sutra, unti-unti nitong binabago ang kanyang mga gene. Pinapabuti ng sutra ang kanyang mga gene, pero dahan-dahan lang ito. Kapag ginamit niya ito sa iba, mabilis ang epekto, kaya mas halatang malakas. Mukha itong mahina dahil wala siyang nakukuhang direktang resulta. Pero iyon ang dahilan kung bakit nakakatakot ang Blood Pulse Sutra. Ang mga resulta nito ay lumalampas pa sa kung anong inaakala ng sino man tungkol sa isang Geno Art. Ang tunay na layunin ng Blood Pulse Sutra ay wasakin ang limitasyon ng dugo o lahi. Hindi ito limitado sa isang set ng teknik. Sa halip, ang sutra ay may potensyal na walang hanggan ang pag-unlad. Karamihan sa tao, nabubuhay lamang para sa pang-araw-araw. Hindi nila binabasag ang ceiling ng kakayahan. Ngunit ang mga natatanging individual ay nakakagawa ng mga bagay na tila imposibleng mangyari. Kahit hindi tiyak ang tagumpay, may mga sumusubok. Ang Blood Pulse Sutra ay naghahanap ng paraan para umangat ang tao sa buhay, hinahanap ang mga hindi alam ng hinaharap. At hindi katulad ng mga tao na sumusuko sa pagkabigo, ang sutra ay hindi sumusuko, lagi lang itong nariyan, handang tumulong. Mas modernong paliwanag, ang Blood Pulse Sutra ay parang sukdulang teknolohiya. Ang sino man na ginamitan nito ay natatanggap ang pinakamahusay mula sa kung anong nalaman na ni Hansen. Pero kung hindi pa niya ito nadidiscover, hindi niya ito maibibigay. Gitling. Gumana ba? Tanong ni Hansen kay Elysian Moon matapos ang pagbabago. Umiling si Elysian Moon. Lumakas ang katawan ko, pero nararamdaman ko pa rin ang koneksyon namin ni Gu Qingcheng. Naroon pa rin ang pagnanais na magsanib. Tumingin si Hansen kay Gu Qingcheng. Umiling din siya at nagsabing, nararamdaman ko pa rin iyon. Pinakalma sila ni Hansen.
Siguro hindi pa kasi tapos ang pag-aayos ng jeans ninyo. Kapag tuluyan ng na-repair, baka mawala rin ang pakiramdam na yan. Bagamat naguguluhan si Gu Qingcheng, hindi siya tumanggi sa kapangyarihan ni Hansen. Tulad ni Elysian Moon, lumapit siya sa harap ni Hansen at tinanggap ang Blood Pulse Sutra. Iba ang self-cogwheel ni Gu Qingcheng, kulay berde. May mga simbolo rin ito na nagliwanag. Bagamat hindi mabasa ni Hansen, ramdam niyang ang kahulugan nito ay, espada. Ang proseso ng ebolusyon niya ay halos katulad ng kay Elysian Moon. Patuloy na nagbabago at lumalakas ang katawan niya. Lumalalim din ang kanyang sword mind. Nang lumitaw ang lumang bronze sword, binalot siya ng makapangyarihang sword mind. Sa loob nito, patuloy ang kanyang pagbabago. Ngunit iba ang pagbabagong ito. Si Gu Qingcheng ay dati ng banal ang dating. Ngunit ngayon, parang mas malabo at mas misteryoso siya. Kung dati ay isang diwata siya, ngayon ay isa na siyang diyosa na nakatago sa ulap. Ang presensya niya ay parang kalahating anino, nakakaudyok ng pagnanais na makita ang kanyang tunay na anyo. Napakaganda niya, ngunit malabo rin siya. Mapang-akit at mahiwaga. Habang tinitingnan siya ni Hansen, napaisip siya. Napakagandang babae. Kung ito ay sinaunang panahon, baka mas malala pa ang epekto niya kaysa kay Daji na Samira ng bansa. Pero ito na ang panahon ng Geno Universe. Kung makita siya ng mga halimaw sa universo sa ganitong anyo, baka hindi lang bansa ang masira, baka magsimula pa ng digmaan. Mas malala pa sa pagkawasak ng isang sistema. Gulat na gulat si Hansen. Tumingin siya ng ilang sandali pa, bago lumayo ang tingin. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Hansen, habang nakayuko at nakakunot noo. Napabuntong hininga si Gu Qingcheng. Baka mas lalo mo lang pinalala. Ang katawan ko at si Elysian Moon ay sobrang lumakas. Kung magsasanib kami ngayon, 1,000 beses na mas matindi ang pinsala ang maaaring idulot namin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Malinaw, naroon pa rin ang koneksyon. Pero hindi pa siya sumusuko. Kahit may koneksyon pa, kung hihinto na ang pagtanda ninyo, hindi na kayo kailangang magsanib. Kaya ayos lang. Hindi natin alam. Kailangan nating subukan muna ito sa loob ng ilang panahon at tingnan kung patuloy pa rin tayong tumatanda, sagot ni Elysian Moon. Subukan na lang muna natin. Kung hindi gumana ito, saka tayo maghanap ng ibang paraan, wika ni Hansen, tahimik na nananalangin na sana ay hindi na sila tumanda pa. Sapagkat kung mabaigo ito, wala na siyang ibang magagawa. Kabanata 2544. Makalipas ang 2 araw, masayang ibinalita ni Gu Qingcheng at Elysian Moon kay Hansen na hindi na sila tumatanda. Bagamat naroon pa rin ang koneksyon nila, hindi na nila kailangang magsanib upang mabuhay. Huminga ng malalim si Hansen. Ito na ang pinakamahusay na resulta na maaasahan niya. Kung hindi naayos ang problema sa pagsasaayos niya ng mga gene nila, wala na siyang ibang alam na paraan para lutisin iyon. Samantala, ibinuhos niya ang buong enerhiya niya sa pag-eensayo ng Big Destroyed. Habang sinasanay niya ito ng may pag-iingat, hindi niya pa kayang gamitin ang buong lakas ng Big Destroyed. Ngunit habang lumilipas ang panahon, at paulit-ulit niyang sinasanay ito, unti-unti na niyang nalilikha ang liwanag ng Big Destroyed. Pero sa kasalukuyan, hindi pa sapat ang liwanag nito para pumatay ng isang duke. Ibig sabihin, hindi pa niya ito pwedeng gamitin upang durugan ang mga king-class synergenic genes. Gayunpaman, ang progreso ay progreso, at ang pag-unlad niyang ito ay sapat na upang mapasaya si Hansen. Kung ma-activate niya ng lubusan ang godlight ng Big Destroyed, kontrolin ito at paunlarin ay magiging posible na lang sa paglipas ng panahon. Patuloy siyang nag-ensayo. Habang lalo niyang nauunawaan kung paano gumagana ang godlight ng Big Destroyed, lalo siyang lumalakas. Ginamit niya ang mga king-class synergenic genes sa pagsasanay. Pagkalipas ng 1 buwan, kayanan niyang durugan ang mga ito gamit ang Big Destroyed, hanggang sa maging pinong alikabok. Ginamit naman niya ang konsyom upang kainin ang mga gene na iyon na naging pulbos na. Nang subukan niya ito, napansin niyang mas mabilis na ang kanyang pagtunaw. Sa loob lamang ng 1 araw, nakasipsip siya ng 12 ng king-class synergenic genes, at nakakuha ng parehong dami ng king genes. Hahaha, ibang klase talaga ang Big Destroyed. Kahit hindi ko pa ito ganap na nahuhubog, pakiramdam ko kapag na-master ko ito, makakakain ako ng 100 king genes sa 1 araw. Tuwang-tuwa si Hansen. Pagkalipas ng ilang araw, ang Dangshan Sutra area niya ay umangat pa sa panibagong antas. Nais ni Elysian Moon at Gu Qingcheng na pumunta sa core area upang manghuli ng synergenics. Nang sinabi nila kay Hansen kung saan sila, nalaman niyang malapit iyon sa Jad Esken spawn point niya. Kaya sinabi niya sa kanilang maghintay muna roon habang siya'y papunta.
Pagdating niya, pinuntahan niya sila at sabay silang nangaso ng carcinogenics. Karamihan sa mga tao ay hindi masyadong iniisip ang hinaharap, mas inuuna nila ang kasalukuyan. Ngunit si Hansen, maraming nakaimbak na king class carcinogenic genes. Habang patuloy siyang lumalakas gamit ang Big Destroyed at Consume, kung kaya niyang durugan ang 100 genes sa isang araw, kaya niyang maubos ang 1,000 king genes sa halos 10 araw lang. Sina Gu Qingcheng at Elysian Moon ay first-tier kings, pero ang lakas nila ay lagpas pa sa karaniwang king. Parang kapareho sila ng lakas ni Hansen noong siya ay unang naging king. Mahuhusay ang kanilang mga kasanayan at area power, kaya madali lang sa kanila ang pumatay ng King Xenogeneics. Ngunit ang bilis ng kanilang pagtunaw ay mas mabagal kaysa sa consume ni Hansen. Kahit nadurugan ni Hansen ang mga genes para sa kanila gamit ang Big Destroyed, isa lang ang kaya nilang tunawin kada araw. Hindi nagmamadali si Hansen, pero si Lee Kier ay nagngingit-ngit. Isang buong buwan na siyang naghihintay sa pagbabalik ni Dollar, ngunit ni anino nito, wala. Hayop ka talaga. Nakaupo si Lee Kier sa harap ng kanyang barko, nakakuyom ang mga ngipin habang nakatingala sa langit. Kapag nagpakita siya, baka hindi niya mapigil ang sampelan ito. Bunso, masama na ito. Ang mga very high ay dapat walang emosyon, pero ikaw ay punong-puno nito. Hindi ito maganda sa'yo. Isang napakagandang babae ang biglang lumitaw sa barko. Nakatayo siya sa likod ni Lee Kier, nakatingin sa kanya. Ikatlong ate, anong ginagawa mo rito? Lumingon si Lee Kier at nakita ang isang babaeng nakasuot ng berdeng damit. Maganda siya, ngunit walang emosyon. Para siyang yelo. Narinig kong may napili ka ng silkworm. Hayaan mong makita ko kung anong klaseng silkworm meron ka, malamig na sabi ng babae. Magaling man o hindi, wala kang pakialam, sagot ni Lee Kier, taas noo. Tiningnan siya ng babae, tapos umiling. Masadong emosyonal ang kilos mo. Ang iyong pagsasanay sa talento ng very high ay kulang. Baka mabaigo ka, o mas malala pa, baka makapili ka ng isang silkworm na walang silbi sa very high. Sinabi ko na, wala kang pakialam, mariing ulit ni Lee Kier. Hindi nagalit si third sister. Para bang wala siyang narinig. Hindi na mahalaga kung aminin mo man o hindi. Ako pa rin ang ikatlong ate mo. At hindi ko hahayaang magpatuloy ka sa landas ng kabiguan. Bago pa makasagot si Lee Kier, nagpatuloy ang ikatlong ate, sige. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang taong napili mo. Gusto kong makita kung karapat-dapat ba siya sa very high. Wala siya ngayon dito, sagot ni Lee Kier. Tawagin mo siya. Hindi ko pa sinasabi sa kanya na kukunin ko siya. Hindi ko siya makontak. Kung matalino ka nga talaga, ikaw ang maghanap sa kanya. Inis na tugon ni Lee Kier. Ang bagal mo. Hanggang ngayon hindi mo pa rin siya nakukuha. Ano bang ginawa mo sa buong panahong ito? Nakasimangot na ang third sister. Namula si Lee Kier. Napakarami niyang ginawa para kumbansihin si Hansen, ngunit hindi ito kailanman naging matagumpay. Hindi pa niya sinabi kay Hansen kung sino talaga siya, kaya hindi niya pa ito maklaim. Tinitigan siya ng ikatlong ate, pero wala na siyang sinabi. Sa kanyang mga mata, may kumikislap na parang umiikot na kalawakan. Sabihin mo kung sino ang target mo. Nakakaakit ang mga mata niya. Kung matalino ka talaga, hulaan mo, inis na sagot ni Lee Kier. Hindi pa rin nagalit ang ikatlong ate. Inabot niya ang isang hibla ng buhok ni Lee Kier. Tiningnan niya ito ng matindi gamit ang mga umiikot niyang mata. Ang umiikot na kalawakan sa kanyang mga mata ay nagpakita ng imahe ni Lee Kier, kung saan para bang sinusuri niya ang nakaraan. Lahat ng ginawa ni Lee Kier sa nakalipas na mga araw ay lumitaw sa kanyang mata, hanggang sa dumating ang eksenang naghiwalay sila ni Hansen. Siya ang pinili mo, hindi ba? Si Dollar. Narinig ko na ang pangalan niya. Tama. Siya ang nanguna sa Geno Being Scroll. Tinalo niya si Lone Bambo, malamig niyang sabi. Pagkatapos ay binitiwan niya ang buhok. Naging alikabok ito sa kanyang palad. Ikatlong ate, paano mong nalaman ang nakaraan ko nang wala akong pahintulot? Naiinis si Lee Kier. Ang ganitong asal ay hindi akma sa isang very high. Umiling lang si third sister, hindi pinansin ang reklamo ni Lee Kier. Habang umiikot pa rin ang mga bituin sa kanyang mga mata, mamulong siya. Hayaan mo akong silipin kung anong ginagawa ni Dollar. Tingnan natin kung bagay nga ba siya bilang silkworm. Kumikinang ang liwanag sa kanyang mga mata, at isang anino na kahawig ni Hansen ang unti-unting lumitaw. Kabanata 2545. Habang nangangaso ng mga Xenogeneic sina Hansen, Gu Qingcheng, at Elysian Moon, bigla niyang naramdaman ang kakaibang galaw sa kanyang Sea of Soul. Nagulat si Hansen, kaya agad niyang sinilip ang loob ng kanyang sarili. Doon niya nakita ang itim na crystal armor na bahagyang gumalaw.
Sa isang iglap, lumitaw ang isang vortex sa paligid ng katawan niya. Ngunit sandali lang iyon. Mabilis ding nawala ang vortex, at ang itim na crystal armor ay bumalik sa pagiging tahimik na parang walang nangyari. Ano yun? Tanong ni Hansen sa sarili habang lumilingga sa paligid. Wala naman siyang nakitang panganib. Samantala, sa isang sistema sa core area, nakatitig si Third Sister gamit ang mahiwagang mga mata. Lumitaw ang anino ng isang lalaki at unti-unting lumino, halos lumantad na ang kanyang mukha. Ag! Biglang napasigaw si Third Sister at tinakpan ang kanyang mga mata. Third Sister, anong nangyari? Gulat na tanong ni Likir. May dugong tumutulo mula sa pagitan ng mga daliri ni Third Sister. May sumire sa aking scrying skill. Sino ba talaga ang dollar na yan? Hinawi ni Third Sister ang mga kamay sa kanyang mukha. Mapula ang kanyang mga mata at luha ng dugo ang dumadaloy mula roon. Nagulat si Likir, ang very high sense ni Third Sister ay mas malakas kaysa sa kanya, pero nasugatan ito sa isang simpleng pagsilip lamang. Si Dollar ay si Dollar. Sabi niya, tao raw siya. Sagot ni Likir, na pagtantong wala pala siyang totoong alam tungkol sa pagkatao ni Dollar. Ano ba ang tao? Hindi pangkaraniwan ang Dollar na yan. May isang deified na nagpoprotekta sa kanya. Paanong ang isang nilalang na walang kahit na anong opisyal na pagkakakilanlan ay may ganoong proteksyon? Galit na bulalas ni Third Sister. Hindi ko alam, sagot ni Likir habang pabago-bago ang ekspresyon. Hindi niya inakalang ganoon pala kamisteryoso si Dollar. Nag-umpisa silang manghula kung saan ba talaga nagmula si Dollar. Ngunit hindi na muling nagtangkang sumilip si Third Sister, kaya wala silang nabuong matibay na teorya kung sino talaga siya. Gusto kong makita kung sino talaga siya. Bumaba ang mga kamay ni Third Sister. Bagamat hindi naduguan ang kanyang mga mata, bakas pa rin ang pinsala. Balak na lang niyang maghintay kasama si Likir hanggang sa lumitaw si Dollar upang matuklasan kung sino ito. Samantala, wala namang kamalay-malay si Hansen sa mga nangyayari kina Likir at Third Sister. Abala siya sa pagpatay ng Xenogeneics kasama sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Habang ginagawa ito, patuloy din siyang nagsasanay ng kanyang teleportation skills at Big Destroyed sa mga totoong laban. Habang nakikipaglaban sila sa isang Metal Wolf, biglang may isang tao ang lumitaw sa harapan nila. Nang mapagmasdan ang mukha ni Hansen, agad niya itong nakilala. Hansen, buhay ka pa! Agad namang huminto si Hansen sa paggamit ng teleportation at Big Destroyed. Nang lumingon siya, nakita niyang si Princess Baiwei ng Extreme King pala iyon. Magkahalong emosyon ang makikita sa mukha ni Baiwei. Akala niya napatay na si Hansen ni Bai Yi. Noon pa man gusto niyang tulungan si Hansen, pati na rin ang sarili niya. Gusto rin niyang iligtas si Bauer. Ang hindi niya alam, si Bai Yi pala ang pinatay ni Hansen. Naalala rin niya ang lahat ng ginawa ni Hansen. Hindi siya makapaniwalang ang Peking Prinsipe ay nakuha ang isang alpha statue ng Extreme King at gumawa ng kaguluhan sa kanilang lahi. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay kahit hinabol siya ng buong Extreme King, nakaligtas pa rin siya ng walang kahit anong pinsala. Nakalibot siya sa buong Changxia system habang tinutugis. Kahit si Bai Wuchang ay na-hostage niya. Sa huli, wala ring nagawa ang Extreme King, at nawalan pa sila ng balita sa kanya. Sa dami ng nagawa ni Hansen, parang wala nang saysay ang mga sariling karanasan ni Baiwei. Si Hansen ay isang tagalabas lang, ngunit naitala ang pangalan niya sa kasaysayan ng Extreme King. Samantalang siya, isang tunay na prinsesa, ay parang natabunan na. Dahil sa mga tanong at pagninilay, marami nang nagbago kay Baiwei. At lahat ng ito ay dahil kay Hansen. Kaya't ngayon na nagkaharap sila muli, magulo ang damdamin niya. Ngunit wala siyang balak lumaban. Binabati kita, isa ka ng king class, nakangiting yuko ni Hansen. Tinitigan lang siya ni Baiwei. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya, umalis ka na. Huwag mo na akong ipapakita sa akin muli. Ngunit tapat pa rin ang sagot ni Hansen. Hindi ko malilimutan ang pagtulong mo sa akin at sa anak ko. Kapag kailangan mo ng tulong, magpadala ka ng mensahe. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Alam ni Hansen na malaki ang utang na loob niya kay Baiwei, lalo na sa pagsisikap nitong iligtas si Bauer. Kung muling magkita tayo, hindi na tayo magkaibigan, kundi magkaaway, malamig na tugon ni Baiwei bago siya lumipad palayo. Kung ganoon, sana hindi na tayo muling magkita. Lumipad rin sina Hansen, Gu Qingcheng, at Elysian Moon sa ibang direksyon. Habang naglalakbay, biglang huminto si Elysian Moon. Tumigil siya sa ere at itinuro ang isang planeta. May kakaiba doon. Anong meron? Tanong ni Hansen. Wala siyang nararamdamang kakaiba mula sa planeta.
Hindi rin maabot ng kanyang dungeon area ang layo nito. Hindi ko alam. Pero may pakiramdam akong may matinding panganib doon. Xenogeneic ba yun o ibang nilalang? Mukhang xenogeneic, mahina niyang sagot. Nagliwanag ang mga mata ni Hansen. Ayos lang kung xenogeneic, dyan lang kayo. Ako na ang titingin. Naghanda si Hansen sa pagsalakay, ngunit bago pa siya umalis, isang grupo ng mga tao ang lumipad papalapit sa kanila. Halata sa hitsura na patungo sila kina Hansen. Mga demonyo, kumunat ang noo ni Hansen nang makita ang mga lalaking may lilang sungay. Ako si Jiang Sheng. Matagal na kitang hinahangaan at ngayon ay napakalaking karangalan na makita ka sa wakas, yuko ng isang half-deified demon kay Hansen. Ang lalaking demon ay mapatla, gwapo, at magalang. Halos wala kang makitang dahilan upang mena sa kanya. Salamat, tinitigan ni Hansen si Jiang Sheng. Sa hitsura pa lang, alam niyang ito ay isang tanyag na demon. Kung hindi susunod sa kanya ang mga kings at half-deified. Si Moldo, ang demon protector, ang nag-anyaya sa akin na i-bless ang isang prinsipe ng demon. Baka ito na yon, isip-isip ni Hansen. Matapos magyuko si Jiang Sheng, tumingin siya kina Gu Qingcheng at Elysian Moon. May kakaiba sa tingin niya, pero saglit lang iyon. Walang nakapansin. Kabanata 2546. Napakunot noo sina Elysian Moon at Gu Qingcheng. Sapat ang kanilang pagiging sensitibo upang mapansin ang lihim na sulyap na ibinigay ng lalaki sa kanila. Napansin iyon ni Hansen, pero wala siyang sinabi. Sa ganda ng dalawang babae, mas magiging kakaiba kung walang sinumang lalaki ang mapapalingon sa kanila. Magkahawig ang itsura ng mga demon at tao, at pareho rin halos ang kanilang panlasa sa kagandahan. Kaya't hindi na nakakagulat kung maakit ang isang demon sa kagandahan ng tao. Ibang usapan na kung may gagawin na sila. Pero hanggat wala namang ginagawang masama si Jiang Sheng, hindi siya lalabanan ni Hansen. Pagkalayo ng tingin ni Jiang Sheng kina Gu Qingcheng at Elysian Moon, tumingin siya kay Hansen at nagsabing, Guru Hansen, marahil nabanggit na ni Ginoong Moldo ang kagustuhan niyang mabigyan mo ako ng basbas. May oras ka ba ngayon? Oo, nabanggit niya yon. Tahimik muna si Hansen, saka nagsabing, Sinabi ko na noon kay Ginoong Moldo na kaya kong magbigay ng basbas, pero hindi ko kayang gawing deified ang sinuman. Ang pagiging deified ay nakadepende pa rin sa potensyal ng genes ng isang nilalang. Nauunawaan ko, ngunit kahit ganoon, ikatutuwa ko pa ring subukan mo akong tulungan. Tagumpay man o hindi, ang mahalaga ay ang hangarin. Maayos pa rin ang tono ni Jiang Sheng. Hansen ay ngumiti, walang kailangang paligoy-ligoy. Isa lamang itong kasunduan. Siyempre, may kapalit pa rin ito. Ayos lang. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Kung kaya kong ibigay, hindi kita bibigwin, mabilis na sagot ni Jiang Sheng. Pag-usapan natin ang presyo sa tamang panahon. Hindi pa kasi ako ganap na nakaka-recover sa basbas na ibinigay ko kay Lando. Kailangan ko pa ng mga 4 na buwan bago ako muling makapagbigay ng basbas, paliwanag ni Hansen. Sa totoo lang, pwede na sanang gamitin ni Hansen ang Blood Pulse Sutra kahit kailan. Pero ayaw niyang gamitin ito ng basta-basta, kapag naging madalas, bababa ang halaga nito. Hanggang ngayon, 3 tao pa lang ang nabigyan niya ng basbas, si Lando, Gu Qingcheng, at Elysian Moon. Gusto rin niyang ibigay ito kay Little Silver, pero hindi kay Bauer o Linger. Sobrang gifted kasi ng dalawa, baka malimitahan lang sila ng Blood Pulse Sutra. Si Little Silver ang may pinakakailangan nito. Kung ganoon, hayaan mo na lang akong bantayan kayo pansamantala. Sisiguraduhin kong walang gagambala sa inyo habang naghihintay, alok ni Jiang Sheng. Salamat pero hindi na kailangan. Narito lang kami para manghuli ng Xenogeneics. Hindi naaangkop na magkasama tayong manghuli. Tumanggi si Hansen. Ayaw niyang may mga taong nakabuntot. Sige, tatawagan na lang kita pagdating ng panahon. Heto ang contact info ko. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang, sabi ni Jiang Sheng bago lumipad palayo kasama ang mga tauhan niya. Ni hindi siya nagbanggit ng paghati sa mga lot. Pagkaalis ni Jiang Sheng, malamig na sambit ni Elysian Moon. Hindi ko talaga gusto ang lalaking yun. Masasanay ka rin. Marami pang taong mas kay Rita sa kanya ang makikilala mo. Kibet balikat ni Hansen. Sa totoo lang, ang ganda ng dalawa ang pinakamalaking tukso sa iba. Sa unibersong ito, maraming lahi ang mukhang tao, rebate, demons, sky, extreme king, at iba pa. Kaya't mabente talaga ang hitsura ni Gu Qingcheng at Elysian Moon sa kanilang paningin. Kung ganoon, dapat gaya-gaya na tayo kay Dollar, magsuot ng armor, sabi ni Gu Qingcheng sabay sulyap kay Hansen.
Kahit magsuot kayo ng armor, makikilala pa rin kayo. Yung mga kurba ninyo, mas mapapansin pa kaysa sa mukha. Yung aura ninyo, hindi talaga maitago, natawang sabi ni Hansen. Kung ganoon kami kaakit-akit, bakit hindi ka apektado? Biro ni Elysian Moon na may mapang akit ng ngiti. Iba ako, tapat, loyal, at mabait. Maligaya na ako sa ilang tingin. Wala na kayong makikitang lalaki tulad ko sa buong universo, pabirong sagot ni Hansen. Ngumiti si Gu Qingcheng, pero wala siyang sinabi. Tumingin lang si Elysian Moon nang may pagduduwal, sabay sabing. Ang yabang mo, isa kang Many-Okis na duwag. Mabait ka raw, Kuwei. Pagkatapos noon, lumipad na siya palayo, hindi pinansin si Hansen. Ha, anong nangyari? Bakit ako naging Many-Okis? Tanong ni Hansen kay Gu Qingcheng. Tumawa lang si Gu Qingcheng, tinaas ang kilay, at sumunod kay Elysian Moon. Ano bang problema niyong dalawa? Malungkot na tanong ni Hansen. Kahit walang sinabi si Gu Qingcheng, ramdam niyang parang siya'y binubuli. Gitling-gitling-gitling. Hindi naman lumayo sina Jiang Sheng at ang kanyang mga demon na kasama. Nang makalayo na sina Hansen, may sinabi siya sa isang Demon King sa grupo. Bumalik ka at kunin mo ang Demon Doll ko. Kung tanungin ng ama ko, sabihin mong kailangan ko iyon. Nagulat ang Demon King. Bibabalak niyo bang lusubin si Hansen? Hindi ako makapaniwalang dito ko pa siya makikita. Bihirang pagkakataon to. Hindi natin siya matagpuan noon sa Chaos Systems, pero ngayon may isa pa tayong pagkakataon, matigas na sagot ni Jiang Sheng. Mag-isip kayo ng mabuti, Panginoon. Pinadala ng Extreme King ang mga deified laban sa kanya pero nabigo silang lahat. Sa core area, half deified lang ang makakapasok. Hindi sapat ang lakas natin para dakpin siya. At kung malaman niyang tayo ang may pukana, malamang hindi kanya basbasan kailanman, mariing pakiusap ng Demon King. Kaya nga gagamitin ko ang Demon Doll. Deified iyon. Siguradong tagumpay ang pag-atake. At kahit mabaygo, hindi niya malalaman na tayo ang may gawa. Walang emosyon sa boses ni Jiang Sheng. Pero ang Demon Doll ay, sinubukan pang magsalita ng Demon King pero pinutol siya ni Jiang Sheng. Dalhin mo lang. Tigilan mo ang reklamo. Opo. Hindi na nakapalag ang Demon King. Binuksan niya ang kanyang core area hall at bumalik sa Demon Realm. Gitling-gitling-gitling. Isang oras ang lumipas, muling bumukas ang pinto ng core area hall. Bumalik na ang Demon King, pero may kasamang nilalang. Kung may sino mang makakita nito, tiyak magugulat sila. Sa normal na alituntunin, Kings lamang ang pwedeng magbukas ng portal at makapasok sa core area. Walang dapat ibang nilalang ang makakadaan sa parehong portal. Pero may nilalang siyang kasama. Kung nakita iyon ng Extreme King, malamang hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Kabanata 2547. Ang nilalang ay mukhang tao. Dahil balot ito ng itim na baluti, hindi matukoy ang tunay nitong anyo. Tahimik itong nakatayo sa likod ng Demon King. Panginoon, dala ko na ang Demon Doll. Iniharap ng Demon King ang nilalang kay Jiang Sheng at iniangat ang dalawang kamay, hawak ang isang kulay lilang sungay. Ang sungay ay mga isang talampakan ng haba, at ang ibabaw nito ay parang may kurbang ukit gaya ng tornilyo. Hugis gasukli ito, at maraming kakaibang simbolo ang nakaukit sa tuktok. Maganda ito, ngunit may halong misteryo ang dating. Ang sungay ay kamukha ng mga sungay ng mga demon tulad ni Jiang Sheng. Ngunit kahit siya, hindi alam kung ano talaga iyon. Kinuha ni Jiang Sheng ang sungay at pinagmasdan ito. Pagkatapos ay inutusan ng Demon Doll. Makinig sa aking utos, lumakad ka na. Nagningning ng kulay lila ang mga mata ni Jiang Sheng. Mula sa kanyang mga kamay, kumalat ang lilat demonyong enerhiya papunta sa sungay. Umilo ang sungay, at ang mga simbolo sa paligid nito ay nagbuga ng usok na parang demonyo. Nagliwanag ang katawan ng Demon Doll sa parehong lila, at sumugod ito sa direksyon ni Hansen sa napakabilis na bilis. Panginoon, mag-ingat po kayo. Hindi natin dapat hayaang makuha ito ng ibang lahi, babala ng Demon King. Huwag kang mag-alala. Sa lakas ng Demon Doll, kahit hindi ko makuha si Hansen, walang nilalang sa core area ang makakatalo rito, sagot ni Jiang Sheng na halatang naiinis sa sobrang pag-aalala ng tauhan niya. Tumango ang Demon King at umatras, hindi na muling nagsalita. Gitling-gitling-gitling. Samantala, isang grupo ng mekanikal na demon fish na kasing laki ng piteng ang lumilipad sa kalawakan. Habang papalapit sila kay Hansen, bumubuga sila ng mga kidlat, at ang buong sistema ay tila naging dagat ng kuryente. Pagkakita sa paparating na dagat ng kidlat, naglabas si Elysian Moon ng asul na oil paper umbrella.
Nang buksan niya ito, lumabas ang isang liwanag na espada na pumihil sa mga kidlat. Nasa loob ng payong sina Hansen, Gu Qingcheng, at Elysian Moon, kaya't ligtas silang lahat. Itinaas ni Gu Qingcheng ang kanyang kamay, at mula roon ay dumagsa ang napakaraming sword light. Lumitaw ang iba't ibang uri ng espada sa paligid niya, parang buhos ng galactic na talon na bumagsak sa mga mekanikal na isda. Sa isang iglap, mahigit 100 demon fish ang napaire-piraso. Malupit ang iyong Thousand Sword Area. Papuri ni Hansen. May 3 king class sa mga isda, pero hindi nila kinaya ang atake ni Gu Qingcheng. Ibig mo bang sabihing mahina ang area ko? Sabat ni Elysian Moon na halatang naiinis. Babuka pa sana ng bibig si Hansen nang mapansin ni Elysian Moon ang isang bagay. Tumigil siya at tumitig sa kawalan. Lumingon sina Hansen at Gu Qingcheng, at nakita rin nila ito, isang itim na anino ang palapit. Hindi ito mabilis. Para lang itong palutang-lutang sa kalawakan. Nang lumapit ito, nakita nilang isa itong lalaking may itim na baluti. Ngunit hindi ito tumigil. Diretso ang lipad nito patungo kay Hansen. Bakit ka nandito? At bakit ako ang pinupuntirya mo? Tanong ni Hansen, pero hindi tumugon ang lalaking nakasuot ng itim. Worry, tanging si Hansen lang ang nakikita ng nilalang, wala siyang pakialam sa iba. Patuloy siyang lumalapit. Huminto ka na dyan. Muling banta ni Hansen. Pero hindi siya pinansin ng lalaki. Itinaas pa nito ang kamao at biglang nawala sa paningin ng lahat. Pagkaraan ng isang iglap, lumitaw ito sa mismong harapan ni Hansen, ang kamao ay papasuntok na sa kanyang ulo. Teleportation. Ang bilis, gulat na gulat sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Hindi nila maintindihan kung paano napunta sa harapan ni Hansen ang nilalang ng ganoon kabilis. Paliwanag sa teleportation. May 2 uri ng teleportation. Isa, speed type mabilis na galaw, kaya pangsundan ng mata. 2, space type binabasag ang espasyo at naglalabas ng shockwave bago makarating sa pupuntahan. Kahit ang God's Wonder, na ultimate skill, ay may kaunting shockwave. Pero ang nilalang na ito ay walang iniwang bakas, ni hindi nila naramdaman ang paggalaw. Boom! Nasalo ni Hansen ang kamao, pero parang tinamaan siya ng kidlat. Sa lakas ng suntok, lumipad siya palayo gaya ng nahuhulog na bituin. Napamulagat sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Alam nilang sobrang lakas ni Hansen, halos kasing lakas ng half-deified. Kaya't hindi birong kapangyarihan ang tumama sa kanya. Muling sinugod ng lalaking may itim na baluti si Hansen at muling sinuntok. Hindi nagdalawang isip si Gu Qingcheng. Hinugot niya ang kanyang lumang espada, at sa pag-ikot nito, lumabas ang mga aninong espada sa 8 direksyon, tila isang galaksiya ng mga talam. Kasabay nito, isinara ni Elysian Moon ang kanyang payong, at ginamit itong parang espada, tumutusok direkta sa puso ng kalaban. Ang liwanag nito ay sapat para durugan ang isang planeta. Napapaligiran na ng 2 ang kalaban, ngunit hindi man lang ito lumingon sa kanila. Diretso pa rin ito kay Hansen. Nainis ang 2 babae. Napaka-arrogant ng lalaking ito. Paalala, huwag maliitin ang mga babae. Minsan, nakakamatay yan, malamig na sambit ni Elysian Moon habang pinapalakas ang atake. Ngunit bago pa niya matapos ang sinabi, laki ng gulat niya, nawala na naman ang lalaki. Hindi ito teleportation. Bulalas ni Gu Qingcheng. Walang distortion sa space, walang palatandaan ng paggalaw. Hindi nila alam kung paano ito gumagalaw. Kabanata 2548. Nawala ang lalaking nakasuot ng itim na baluti mula sa paningin ni Gu Qingcheng at Elysian Moon. Muling lumitaw ito sa harap ni Hansen at pinakawala ng isang suntok patungo sa kanyang tiyan. Pero bago tumama ang kamao, nawala rin si Hansen. Lumitaw siya sa ibang lugar gamit ang bagong teleportation skills na kanyang pinapractice. Hindi nag-aksaya ng oras ang kalaban. Muling sumuntok ang lalaking may baluti at sa bawat suntok nito, tila naglalaho siya at muling lumilitaw sa harapan ni Hansen. Paulit-ulit silang nagliliparan sa kalawakan, tila mga kidlat na hindi na kayang masundan ng mata. Parang isang sandali ay nasa kalangitan sila, at sa susunod ay nasa lupa. Susugod na sana sina Gu Qingcheng at Elysian Moon, pero sinabihan sila ni Hansen. Huwag kayong lalapit, hindi ninyo kayang iwasan ang mga atake niya. Gamitin ninyo ang lakas nyo para protektahan ang sarili nyo, at siguraduhin wala kayong maiiwang butas. Tumigil ang 2 sa paglapit. Binuksan ni Elysian Moon ang kanyang oil paper umbrella, at mula sa ibabaw nito ay lumawak ang liwanag ng espada na bomb alot sa kanila, walang puwang kahit sa pinakamaliit na atake, eksaktong gusto ni Hansen. Hindi siya gumagamit ng teleportation, sabi ni Gu Qingcheng nang may kumpiyansa. Tumango si Elysian Moon.
Oo, hindi ito teleportation. Para itong. Si Godslayer Luo, pagpapatuloy ni Gu Qingcheng. Si Godslayer Luo ay isang alamat sa Sanctuaries, isang matandang mandirigma na umangat sa tuktok mag-isa. Kapag nasa rurok ng lakas niya, ang presensyang dala niya ay kapareho ng nararamdaman nila mula sa lalaking may baluti, isang nilalang na lumalampas sa mga batas ng espasyo para patayin ang kanyang kalaban. Bakit may kapangyarihan ng Falsified Sky ang lalaking ito? Hindi, mali. Ito ay kapangyarihan ng Sky Demon. Isa ba siyang demon? Tanong ni Gu Qingcheng. Alam ni Hansen na ang kalaban ay gumagamit ng Sky Demon powers at hindi ito teleportation. Iilan lamang ang makakalaban sa ganitong kapangyarihan at maswerte siyang ang kanyang Dangshan Sutra ay isa sa mga ito. Kaya't kahit malakas ang bawat atake ng baluting kalaban, nakakaiwas si Hansen, ngunit mas malakas pa rin ito kaysa sa kanya. Kaya't hindi pa rin niya ito mapatomba. Gitling-gitling-gitling. Samantala, si Jiang Sheng at ilan sa mga Demon Elite ay pinapanood ang laban mula sa isang salamin. Lahat sila ay tila hindi makapaniwala sa nakikita. Grabe ang lakas ng taong ito. Naiwasan niya ang lahat ng atake ng Demon Doll, sabi ni Jiang Sheng habang kinakagat ang labi, isang palatandaan na malalim ang kanyang iniisip. Kaya pala hindi siya napatay ng Extreme King. Nakakakilabot siya. Paano niya naiiwasan ang mga atake ng Sky Demon? Tanong ng ilang Demon Elite, halatang humahanga at natatakot sa parehong pagkakataon. Alam nila na ang kapangyarihan ng Sky Demon ay isa sa mga causal powers, ibig sabihin, kapag tinarget ka na nito, kahit mag-teleport ka, siguradong tatamaan ka maliban na lang kung may causal power ka rin. Pero naiiwasan ni Hansen ang mga ito. Nangangahulugan ito na ibang klaseng power ang ginagamit niya, mas advanced, at hindi nila maunawaan. Gitling-gitling-gitling. Kahit iwasan niya pa ngayon, wala ring silbi. Mas mabagal at mas mahina siya kaysa sa Demon Doll. Kailangan natin siyang makuha. Hindi lang isang pagpapala ang kailangan natin sa kanya, kundi para sa libo-libo, milyon-milyong demon sa susunod na siglo, madiing pahayag ni Jiang Sheng. Dagdag pa niya ang lakas niya sa Purple Horn. Lalong nagningning ang mga misteryosong simbolo nito. Sa sandaling iyon, ang baluting nilalang ay biglang tumigil sa paggalaw. Nagsimulang lumaki ang kanyang katawan. Lumobo ang kanyang mga kalamnan, at ang itim na baluti ay umangkop sa kanyang lumalaking katawan, para bang nilikha ito para umakma kahit sa halimaw. Isang makapal na presensyang kulay lila ang bumalot sa kanya, at naging para siyang demonyo mula sa impyerno. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kulay lilang kidlat. Gitling-gitling-gitling. Ito ay sheer change, bulong ni Hansen habang nanlaki ang mata. Naintindihan na niya, ang kalaban ay hindi totoong demon. Isa siyang sheer. Pareho ang itsura nila sa demon, ngunit ang presensyang dala nito ay kapareho ng mga Shire mula sa Alliance Universe. At ang lakas niya ay variant ng Sky Demon powers, kaya't kahit mukhang demon, Shire pala siya talaga. Paanong may Shire dito? Hindi ko naman sila dinala sa Geno Universe. Maliban na lang kung siya ay isa sa mga Shire na lumabas sa libingan. Isa ba siya sa mga Shire King? Isip ni Hansen habang tinatitigan ang kalaban, damang-dama ang bigat ng sitwasyon. Gitling-gitling-gitling. Hindi tulad ni Hansen, hindi na nag-isip pa ang lalaking may baluti. Matapos ang share change, tumitig ito kay Hansen gamit ang nagliliyab na lila niyang mga mata. At muli, isang suntok. Iniwasan ito ni Hansen gamit ang teleportation, ngunit lumitaw na naman sa harap niya ang kalaban. Boom! Tumama ang kamao sa tiyan ni Hansen. Lumipad siya palayo gaya ng nagninangas na kometang tumama sa mga asteroid. Tumagos siya sa isang asteroid, tapos sa isa pa, at isa pa, habang nagliliyab sa kalawakan. Pagbawi pa lang ni Hansen, muling lumitaw sa harap niya ang baluting kalaban. Isa pang suntok. BLAAG. Umagos ang dugo mula sa bibig ni Hansen. Patuloy siyang bumagsak, at sa pagkakataong ito, hindi na siya makateleport. Kabanata 2549. Habang bumabagsak pa si Hansen, inabot ng kalaban ang kanyang ulo at mahigpit na hinawakan ito. Mula sa kanyang mga kamay, lumabas ang kulay ubing usok na parang makamandag na ahas, at tumagos ito sa katawan ni Hansen. Binalot siya ng usok at hindi siya makagalaw. Nang makita ni Elysian Moon at Gu Qingcheng na hinawakan si Hansen, nanginig sila sa gulat. Mabilis na inangat ni Gu Qingcheng ang kanyang kamay, at libo-libong matatandang espada ang lumitaw at lumipad papunta sa kalaban. Bumuhos ang matatalim na espada na parang talon. Kahit isang planeta, mabubutas sa ganoong ulan ng espada.
Pero nakayanan ng kalaban na hawakan si Hansen gamit ang isang kamay, habang ang isa namang kamay ay ginamit upang sumuntok sa ulan ng espada. Ang suntok ay lumipad pabalik kay Gu Qingcheng, pero naharang ito ng payong ni Elysian Moon. Pang! Binasag ng suntok ang proteksyon ng espada sa payong ni Elysian Moon. At muling nag-ipon ng lakas ang kalaban upang muling umatake. Tama na, wala kang galang sa dalawang babaeng iyan. Bumalik ka, sigaw ni Ji Yangsheng. Dumating siya sakay ng robotic demon wolf. Tumigil sa pag-atake ang kalaban at umatras. Pasensya na kung natagalan ako. Pasensya na rin kung natakot ko kayo, ngiti ni Ji Yangsheng kina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Ah, kaya pala ikaw ang may pakanan ng lahat ng ito, malamig na sabi ni Elysian Moon, habang tinatitigan siya ng masama. Siyempre hindi. Dumaan lang ako para gawin ang tama, sagot ni Ji Yangsheng na ngumiti kay Hansen na hawak ng Demon Doll. Ginoong Hansen, nagkita na naman tayo. Baka ngayon ay pwede na tayong mag-usap. Mr. G, mukhang hindi mo pa rin kilala ang ugali ko. Kahit hindi makagalaw si Hansen at binalutan na ng purple na usok, manatili pa rin siyang kalmado. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ji Yangsheng na parang pusa na nilalaro ang daga. Ginoo, mas mabuti kung dalhin na natin si Hansen sa ating base sa core area, mungkahi ng Demon King. Tumawa si Hansen. Tama siya, masyado akong mainit ang ulo. Mas mabuti na bilasan ninyo, baka mawalan pa kayo ng pagkakataon. Hindi pinansin ni Ji Yangsheng ang babala ng Demon King. Ngumiti siya ng mayabang at nagsalita. Hansen, malakas ka, pero nakatali ka na ngayon sa Sky Demon Lock. Kahit deified elite, hindi makakatakas dyan. Pagkatapos, hinarap niya sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Mga binibini, magiging VIP kayo ng aming lahi. Huwag kayong mag-alala, walang sasaktan sa inyo. Pretuhin namin kayong parang mga panauhin ng hari. Ngunit bago pa makasagot ang dalawa, biglang tumawa si Hansen. Ah, kaya pala, ginagawa mo to dahil gusto mong makuha ang dalawa. Sana sinabi mo agad. Ibinigay ko na sila sayo. Bakit pa kailangang pahirapan? Tumigil ka, ang bastos mo. Hindi ko akalaing ganyan kakababa, sigaw ni Ji Yangsheng. Nagsasabi lang ako ng totoo. Maganda nga sila, pero sa totoo lang, mga halimaw yang dalawa. Kakainin nila ang laman mo hanggang buto. Ako nga, sobra na ang hirap na dinanas ko sa kanila. Kung kukunin mo sila, gagawan kita ng altar at sasambahin kita gabi-gabi. Tatawagan kitang tagapagligtas, sagot ni Hansen. Kahit anong sabihin mo, hindi ka makakatakas, tugon ni Ji Yangsheng. Umiling si Hansen. Mr. G, masyado kang mayabang. Nasa sitwasyong ito ka lang dahil sa taong yan na parang halimaw. Kung wala siya, hindi mo ako matatalo. Kaya wala kang karapatang magyabang, dapat siya ang nagyayabang. Ngumiti si Ji Yangsheng. Demon doll ko siya. Gumagalaw lang siya kung papagalawin ko. Kung hindi mo siya kayang talunin, wala kang karapatang labanan ako. Demon doll. Hindi pala siya totoong demon. Tanong ni Hansen na kunway nagulat. Sir, umalis na tayo, sabi ng Demon King para pigilan si Ji Yangsheng na magsalita pa. Pero tumawa lang si Ji Yangsheng. Hansen, huwag mo nang sayangin ang oras namin. Hindi ka namin papatayin. Basta sumunod ka lang, magiging maayos ang trato namin sayo. Paano mo tinatawag na sumusunod? Gusto mo akong gawing baka? Pasusupan niyo ako habang kumakain ako ng damo. Palalakihin ko ang mga anak at apo ninyo, tapos itatapon nyo lang ako kapag wala na akong silbi. Nakangiting sabi ni Hansen. Hindi naman ganoon. Kung magtatrabaho ka, may gantimpala ka. Kung may ganyang kakayahan ka, dapat gamitin mo ito para sa ikabubuti ng lahat. Pagkatapos, kinausap ni Ji Yangsheng sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Mga binibini, maging VIP kayo magpakailanman. Walang makakasakit sa inyo. Pero kung ayaw ninyong makipagkaibigan sa akin, hindi ko rin maipapangako iyon. Biglang tumawa si Elysian Moon. Napakaganda niya, parang diwata mula sa buwan. Pero parang marmol ang kanyang mukha, hindi matitinag. Kaya't nang siya'y ngumiti, tila bulaklak sa taglamig, muling nagkaroon ng buhay ang mundo. Napatulala ang mga demon. Sobrang ganda ng babaeng ito, isip nila. Sasama sana kami sa inyo, pero baka merong ayaw, masayang sabi ni Elysian Moon. Sino? Tanong ni Ji Yangsheng. Siya, sabay turo kay Hansen. Si Hansen. Ano ngayon? Wala naman siyang magagawa. Pati nga sarili niya hindi niya na kayang kontrolin. Umiling si Elysian Moon. Hindi mo talaga siya kilala. Kailangan pa ba? Sagot ni Ji Yangsheng, mayabang.
Kung kilala mo siya, malalaman mong isa siyang mapag-imbot, tuso, mapanganib, at walang tiwalang tao, maliban sa sarili niya. Lagi siyang may backup plan. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, may sikreto pa rin siyang daan ng pagtakas. Kung ako ikaw, pinugutan ko na siya ng ulo, giniling ko ang katawan niya at sinunog hanggang maging abo, seryosong sagot ni Elysian Moon. Napatingin si Jiang Sheng kay Hansen. Binalot pa rin siya ng purple mist, kaya nagpakalma siya at ngumiti. Wala kang dapat ikabahala. Nakatali siya sa Sky Demon Lock. Kahit deified elite, walang lusot dyan. Talaga, tanong ng pamilyar na boses ni Hansen. Kailan? Hindi na natapos ni Jiang Sheng ang sasabihin, nanlaki ang kanyang mata. Ang purple mist ay nasa paligid pa rin ni Hansen, pero ang katawan niya ay naging makulay na parang bahaghari. Ang Sky Demon Lock ay unti-unting natutunaw sa ilaw na iyon. Kabanata 2550. Lumitaw ang mapuputlang kulay abong balahibo at binalot ang katawan ni Hansen. Isang imahe ng makulay na peacock ang lumitaw sa kanyang mukha, at naglabas ito ng nakakatakot na liwanag ng bahaghari. Ang liwanag na iyon ay mabilis na tinunaw ang purple na usok ng Sky Demon Lock. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawala ang kapangyarihang pumipigil kay Hansen. Nanlaki ang mata ni Jiang Sheng at ng mga demon. Ang Sky Demon Lock na kaya sanang pumihil kahit sa isang deified na nilalang ay natunaw lang ng ganoon kadali. Hindi sila makapaniwala, kaya natulala silang lahat. Tinitigan nila ang balahibong kasuotan ni Hansen, hindi alam kung anong uri ng kayamanang gamit niya. Ngunit anuman iyon, halatang sapat ang lakas nito upang basagin ang Sky Demon Lock. Ang akala nila ay tama, pero kalahati lang. Nakawala si Hansen hindi lang dahil sa Peacock King Soul Robe, kundi dahil pinagsama niya ito sa sarili niyang lakas at ang kapangyarihan ng Dangshan Sutra. Kung alinman sa tatlong iyon ang nawala, hindi siya makakawala. Hindi ginamit ni Hansen agad ang Peacock King Soul Robe dahil alam niyang may kakaiba sa lalaking nakasuot ng armor. Gusto niyang malaman kung sino o ano ang nasa likod nito, kaya pinayagan niyang madakip siya pansamantala. Ngayon, nauunawaan na niya ang lahat, kaya wala nang dahilan para magpanggap pa. Nanlaki ang mata ni Jiang Sheng, at bagamat wala siyang sinabi, pinuno niya ng Sky Demon Power ang hawak niyang purple horn. Muling kumislap ang mga mata ng Demon Doll sa kulay purple. Sinubukan nitong muling dakmain ang ulo ni Hansen. Pero kumilos si Hansen at naglabas ng liwanag ng bahaghari na tumama sa Demon Doll. Nawalan ito ng kontrol at bumagsak, tinamaan ng rainbow light ang buong katawan nito. Natunaw ang kanyang itim na armor, at lumitaw ang totoong anyo. Isang matipunong lalaki iyon, mas matangkad kay Hansen. Bagamat hindi kasinlaki ng mga higanteng lahi, napakasiksik ng katawan nito, parang haligi ang kanyang mga braso at binti. May mga tato sa buong katawan niya. Napansin ni Hansen na ang mga tato ay may kaugnayan sa mga Shire, ngunit kakaiba ito kumpara sa tradisyonal na demon markings. Pag-angat ni Hansen ng paningin, nagulat siya, wala itong sungay. Ang kanyang ulo ay natatakpan lang ng maikling kulay ubing buhok. Pero sa ilalim ng buhok na iyon, nakita ni Hansen ang marka ng naputol na sungay, parang dati ay meron ito. Isa talaga siyang Shire, isip ni Hansen. Walang ekspresyon ng lalaki, at lumobo ang mga kalamnan nito na para bang sesabog. Lumabas ang purple na usok, at muli siyang umatake kay Hansen. Agad na naramdaman ni Hansen ang Sky Demon Power. Pareho ba ang Sky Demon Sutra at Falsified Sky Sutra? Kung halos walang pinagkaiba, ibig bang sabihin pwedeng matutunan ito ng mga purong Shire? Pero kung isa siyang Shire King mula sa Sanctuary, paano siya natutong gumamit ng Sky Demon Powers? Pagtataka ni Hansen. Muling umatake ang kamao ng Shire, ngunit sinalubong iyon ni Hansen gamit ang kanyang kamay na nababalutan ng Rainbow Godlight. Ang liwanag ay bumalot sa katawan ng kalaban, pinipigil ang kilos nito. Nagpupumiglas ang Shire sa pagkakatali, ngunit kahit malakas ang Sky Demon Power, ito ay uri ng causal power, hindi ito invincible. At higit sa lahat, hindi pa ito deified. Mas mahina ito kumpara sa kapangyarihan ng Soul Robe. Kung ibang nilalang ang kalaban nito, baka nakatakas pa siya gamit ang causal powers. Ngunit nasa loob siya ng Dangshan area ni Hansen, kaya lahat ng cogwheels ng universo ay tumigil, at kahit causal powers ay walang silbi. Maliban na lang kung mas malakas siya kay Hansen, wala siyang laban. Hindi makapaniwala si Jiang Sheng at ang iba pang demon. Ang Demon Doll ay halos deified na ang antas, at may natatanging ugnayan sa Sky Demon Powers. Kaya nitong gamitin ang causal power sa kakaibang paraan. Ni mga deified elite, hirap pigilan ang isang Demon Doll. Pero ngayon, nakatali ito kay Hansen at hindi makawala. Nakakatakot ang sitwasyon.
Hindi na nag-aksaya ng oras si Jiang Sheng, tumakbo siyang palayo. Sumunod ang iba pang Demon Elite. Ngunit bigla nilang napansing nawala ang kanilang kapangyarihan. Hindi sila makagamit ng Space Tier o ng kahit anong abilidad. Anong nangyayari? Takot na takot silang nagtinginan. Hayaan niyo na ako sa kanila, mahinahong sabi ni Elysian Moon. Iwinagayway niya ang kanyang payong at naglabas ito ng sword light na lumipad papunta kay Jiang Sheng. Hindi makaiwas ang mga demon, kaya tinamaan sila ng mga sword lights. Dugo ng demon ang sumabog sa paligid habang nagsisigawan sila sa sakit. Ilang segundo lang, patay na ang ilang mga king, at malubhang sugatan ang tatlong half-deified kabilang si Jiang Sheng. Ngayon, naniwala na sila sa sinabi ni Hansen na kahit napakaganda ng babaeng iyon, isa siyang halimaw sa pakikipaglaban. Napakatindi ng kanyang lakas. Kahit hindi niya mapigil ang sarili niyang cogwheels, nasa ilalim sila ng Dongshan area, kaya walang abilidad ang gumagana. Lahat ng lakas nila, hindi nila magamit. Ang mga sword lights ni Elysian Moon ay higit pa sa lakas ng isang ordinaryong king, tumagos ito sa katawan ng mga half-deified. Gulat at galit ang naramdaman ni Jiang Sheng. Pinagsisihan niya na hindi niya sinunod ang payo ng Demon King. Hansen, ako ang anak ng Demon Alpha. Kapag pinatay mo ako, ipaghihiganti ako ng buong lahi ng demon. Pero kung palalayain mo ako, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong deified treasure at xenogeneic gene. Sigaw niya. Tumingin si Hansen sa kanya at sinabing, Demon, mas mababa ka pa sa Extreme King. Nanlumo si Jiang Sheng. Naalala niyang si Hansen ang pumatay sa prinsipe ng Extreme King. Kung hindi siya natakot sa Extreme King, lalo pat sa mga demon. Inabot ni Hansen ang kanyang kamay, at isang rainbow light ang lumabas mula rito. Hindi nakaiwas si Jiang Sheng, at nakuha ni Hansen ang Purple Horn. Hindi na niya pinansin si Jiang Sheng, kahit na unti-unti nang pinapatay ito ni Elysian Moon gamit ang sword lights. Tiningnan niya ang Purple Horn, saka itinapat ito sa naputol na sungay ng Shire. Ito nga ang sungay niya. Napaisip si Hansen kung ano kaya ang nangyari sa lalaking ito.